Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa ating lahat. Kami po ay mula sa Youth Ministry at kami po ay nagagalak na makasama kayo ngayon sa mababasa po natin sa Biblia o matututunan na tayo ay sobrang mahal ng Panginoon, na kahit tayo ay makasalanan, kahit tayo ay kaaway ng Panginoon, tayo ay tinanggap at pinatawad ng ating Diyos dahil sa ni Hesukristo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Galatians chapter 1. Babasahin po natin sabay-sabay ang verses 6 to 10. Sa ating po mga Pew Bible, ito po ay nasa page 1169. Galatians chapter 1 verses 6 to 10. Tayo po ito at magbigay galang sa pagbasa ng banal na kasulatan ng ating Panginoon. Sabay-sabay po. I am astonished that you are so quickly deserting Him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. For am I now seeking the approval of man or of God? Or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. Pagpalain naman ng Panginoon ang kanyang salita. Ang ating pong sharing ito ay pinamagatan nating No Other Gospel, Stand Firm on Your Freedom. At ang title po ng mensahe ngayong hapong ito ay Ang Peligro ng Pagbaling sa Ibang Ebanghelyo. Ang peligro ng pagbaling sa ibang ebanghelyo. Noong huli nating pag-aaral, pinaalalahanan tayo ni Pablo sa sulat na ito nang mabiyay ang kaligtasan natin kay Kristo Jesus, na tayo ay ligtas dahil sa grasya ng Diyos lamang sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at kay Kristo Jesus lamang at hindi dahil sa mabubuting gawa. Dahil dito, mayroon na tayong tunay na kalayaan mula sa paghuhusga ng Diyos at katiyakan ng pagiging kasama niya sa kanyang kalwalhatian magpakailanman. Ngayong hapong ito, makikita natin ang pagkamangha ni Paul sa madaling pagbaling ng mga Galatians sa ibang ebanghelyo. Ang kanyang pagsumpa sa mga bumabaluktot ng ebanghelyong ito at ang kanyang nais na matamo ang pag-aproba ng Panginoon at hindi ng tao. So, para madaling tandaan, pagkamangha, pagsumpa, at pag-aproba. Yung po ang tatlong punto ng ating lesson ngayong hapong ito. Una sa lahat, pagkamangha. Makikita natin na galit si Paul sa madaling pagbaling ng mga Galatians sa ibang ebanghelyo na hindi naman mabuting balita. Makikita natin una sa lahat ang pagkamangha ni Paul. Sabi niya, I am astonished that you are so quickly deserting Him who called you in the grace of Christ. Yung pong salita na translate astonished, literally, is to marvel o mamangha, to wonder. No? So medyo positibo po ang ibig sabihin po ng salitang ito. Ngunit ginagamit ni Pablo ito dito na merong sarcastic na tone. Parang, "Hay,
Para mamangha siya. Pero actually, sasabi niya yon, pero siya ay disappointed sa kung ano ang ginawa ng Galatians. Kung gaano sila kabilis na tumugon sa false teaching. Alam nyo, sa Acts chapter 13 and 14, makikita natin doon ang tala ng first missionary journey. At doon makikita natin na si Pablo ay actually nagpunta kasama ni Barnabas sa mga simbahan sa Galatia. Galatia po ay nasa Asia Minor, no? At doon po ay ang nagpop po nung area na yon ay yung tinatawag nilang the Gauls, G-A-U-L-S. Kung makikita niyo sa inyong world history, yung Gallic Wars, no? Sila po yun. Kaya alam natin na mga taong ito ay kung minsan madaling magbago ang kanilang mga allegiances. So, siya ay astonished, siya ay disappointed, siya ay galit. Kaya sa ibang mga sulat ni Pablo, makikita natin na nag-uumpisa siya sa thanksgiving at commendation. Halimbawa, sa Romans 1:8, I thank my God through Jesus Christ for all of you because your faith is proclaimed in all the world. Sa 1 Corinthians 1:4, I give thanks to my God always for you because of the grace of God that was given you in Christ Jesus. Palaging merong thanksgiving. Sa Colossians chapter 1 verses 3 to 5, meron pa siyang panalangin. Always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love that you have for all the saints, because of the hope laid up for you in heaven. Of this you have heard before in the word of truth, the gospel. So merong pasasalamat, merong commendation. Sa kanyang 13 letters na kanyang sinulat, nakalagay sa ating New Testament, tanging sa Galatians lang, wala siyang ganitong pasasalamat. Imbis na pasasalamat, ang meron ay galit. Dito sa Galatians, siya ay galit na hindi na niya nasabing magpasalamat o mag-comment o mag-encourage sa Galatian church. Makikita natin ang disappointment niya sapagkat ikot niya lahat itong mga church na to. Pisidian Antioch, Lystra, Derbe, Iconium, yan yung mga makikita nating pangalan ng mga syudad na kanyang pinuntahan sa first missionary journey. Lahat pong yan ay nasa southern portion ng tinatawag nilang Galatia, province of Galatia. Ngayon po, in modern geography, yan po ay nasa Turkey. So yung pong mga churches na yan, kaiikot niya lang. Acts 13, 14, pinlant niya yung mga church na yan. No? Sinulat niya itong Galatians, pagkaikot niyang ganon, bago mag-Acts 15. So kung titignan niyo, kung trace niyo yung kanyang journey sa Book of Acts, so Acts 13, 14, pinaplant niya tong churches na to, that took about a few years. No? Acts 15, nagkaroon ng council sa Jerusalem. Sa sulat niya sa Galatia, wala man siyang kahit na anong banggit ng council na yun. Napaka-importante ng council na yun. So kung sinulat niya ito, pagkatapos ng council na yun, dapat sana may nabanggit siya dito sa sulat na ito. Pero wala. So ang conclusion ng karamihan, sinulat niya ito bago mag-Jerusalem Council. Ang ibig sabihin nun, hindi pa umiinit yung mga nayunyang churches sa Galatia, sila ay bumabaling na ibang paniniwala. Ang implikasyon nun, habang siya'y umiikot at nagpa-plant ng churches, merong sumusunod sa kanya at sinusulot na at binabago na at binabatot na ang kanyang tinuturo. Sino yung mga sumusunod sa kanya? Tinatawag nilang mga Judaizers. Ang paniniwala nila, sige, maniwala kay Kristo Jesus, pero hindi sapat ang paniniwala sa kanya
kundi kailangan kayo ay magpa-circumcise, kailangan kayo'y sumunod sa batas ni Moises, kailangan ganito, kailangan ganon. Ang sabi ni Pablo, iba ng ebanghelyo yon. Hindi yon ang totoong gospel. So galit na galit siya. Magamit siya ng malalakas na salita. You are so quickly deserting. No? Napakabilis niyong tumalikod, sabi niya. Dito sinasabi niya yung urgency tsaka yung peligro. Yung urgency ng kanyang warning, gusto niyang ipa-impress doon sa bumabasa ng sulat na ito. Yung quickly ay yung root word, English word na tachometer. Alam na mga may kotse ito. No? Ito yung meter na nagpapakita ng revolusyon ng engine. Indicate ng speed. So sabi niya, kasing bilis ng tachometer. Ang pagbaliktad sa inyong paniniwala sa gospel. Kaya siya galit na galit. Yung word na deserting, ang ibig sabihin, you change sides. Kayo ay nagbalimbing. No? Masarap sa Tagalog kasi mahirap, hindi ko alam ang English balimbing. No? Anyway, yun, meron tayong yan. Maraming salamat, Kuya Joey. Okay. Alright. Okay, mas maganda. Alright. So, ang kanyang galit ay doon sa bilis nila ng pagbabago. Parang katatanggap nyo lang ng katotohanan. Ngayon, umiikot na kayo, nagbabago na kayo. Kaya siya galit na galit. Kaya masakit ang loob niya sapagkat sila ay tumatalikod doon sa kanya, sabi niya from him who called you or who called you once and for all. Kayo ay tumatalikod from him who called you permanently. No? In the grace of Christ. At sino ang tumawag sa kanila? Ang Diyos mismo. Sabi sa Galatians 1:15, but when he who had set me apart before I was born and who called me by his grace, dinidescribe ni Paul yung pagtawag sa kanya. Tawag ng Diyos. Sa Romans 1:7, to all those in Rome who are loved by God and called to be saints. Yung mga nanampalataya kay Jesus ay tinawag ng Diyos mismo. At yung kanyang pagtawag ay once and for all. 2 Thessalonians chapter 2 verses 13 to 14. But we ought always to give thanks to God for you, brothers, beloved by the Lord, because God chose you as the first fruits to be saved through sanctification by the Spirit. To this, He called you through our gospel so that you may obtain the glory of our Lord Jesus Christ. Yung pong calling na yon ay personal, yung pong calling na yon ay permanent. Pero sila ay mabilis na tumatalikod. Ang nakakatakot po doon, ang ibig sabihin lang nun, merong ilan sa kanila na hindi talaga nananampalataya kay Jesus. Yun ang sinasabi ni Pablo. Bakit ang bilis nyo naman mag-change sides? Ito naman ay nakakatawa kasi sila ay bumabaling sa ibang ebanghelyo upang yakapin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, legalism. Yung pong kanilang niyayakap. Kayo'y pinalaya na mula sa pagkaalipin sa batas, ngayon naman bumabalik kayo sa ganyang pagkaalipin. Alam nyo, kung yung mga iba sa atin na siguro sa kanilang past life ay nakaranas ng some form of addiction, no? Kasama na po ako dyan. Ako po ay bata pa at medyo wild at wala pang kahit na ano direksyon sa buhay. Meron naging addict po ako, no? Ayan, tinatanggap ko po. Naging addict po ako, iba't ibang mga addiction at ang lahat ng addict, pag huminto sila, no? At naging clean for a period of time, pagka nag-relapse, mas grabe. Ganun po nangyari sa akin.
No, nag-relapse ako, mas grabe yung aking addiction. Mabuti na lang po, by the grace of God, ay nawala sa akin yung addiction na yon. Pero itong sinasabi ni Pablo, bakit kayo napakabilis na bumaling sa ibang ebanghelyo, nasa inyo na ang tunay na katotohanan ng Diyos. So, yung kanyang pagkamangha ay dahil sa pagbaling ng mga Galatians. Sabi niya, you are turning to a different gospel, sabi niya. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. Yung pong turning na yon is a desertion or a changing of sides. They were turning to a different gospel. At ang emphasis po dito ay yung word na different, no? Na ang literal na meaning po, another of a different kind. Ibang gospel yan. Hindi yan yung gospel na ibinahagi ko sa inyo. So, ang ibig sabihin nun, mga kapatid, yung katuruan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus at mga mabubuting gawa, hindi po yon pareho ng tunay na gospel, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus lamang at wala nang kasamang iba. So pagka dinagdagan nyo kahit na konti, iba na pong gospel yon. Yung salitang gospel ay good news, ebanghelyo. Ebanghelyo ay galing sa root word euangelion. Yun po ang Greek word ng gospel. Ang ibig sabihin lang po noon, good news. No? Lahat ng euphemism, eulogy. Good po ang ibig sabihin ng Evangelion is news. Mabuting balita ng kaligtasan. Yun po sa Tagalog ang ibig sabihin ng gospel. Ang sinasabi ng mga false teachers na pinagbabalingan nitong mga taga-Galatians, this is not good news anymore, yung kanilang bagong tinuturo. Dahil ang kanilang salvation ay dinadagdag nila ang requirement ng batas. Siguro ito yung mga Hudyo na hindi mabitawan yung tradisyon ng kanilang mga ninuno. At marami naman sa atin, ganyan din ang karanasan. Lalo na doon sa mga lumaki sa ating pinanggalingang relihiyon at yung dominant religion sa ating bansa. Yung mga galing doon sa relihiyon na yun, kung minsan, napakahirap nilang bitawan yung kaisipan na kailangan meron silang gawing mabubuting gawa para sila ay tanggapin ng Diyos. Ang sinasabi ng Biblia at ng Gospel, ginawa na lahat ni Kristo Jesus. Ang kailangan gawin upang kayo'y makapunta sa langit, ang kailangan nyo lang gawin ay manampalataya sa Kanya. Hirap na hirap ang iba na bitawan yon. Kahit mga protestante. Ako po, lumaki po akong protestante. Pero lumaki po akong protestante na ang kaisipan ko pa rin, para ako makarating ng langit, kailangan mag-attend ako ng Sunday school, kailangan kumanta ako sa children's choir, kailangan sumali ako sa youth camp, kailangan. Ang sinasabi ng Biblia, wala nang kailangan. Ginawa na ni Jesus ang lahat ng kailangan, ang kailangan lang ay manampalataya sa Kanya. Yun po ang mabuting balita ng kaligtasan. Marami pong katuruan sa ating panahon ngayon na nagdadagdag ng gawa sa pananampalataya. Napag-aralan na natin dati yung doktrina ng Roman Catholic Church na sa kanila ang pagiging born again ay kapag ikaw ay binautismuhan bilang isang sanggol. At ikaw ay nasa state of grace hanggang ikaw ay mag-commit ng mortal sin. At kung mag-commit ka ng mortal sin, merong solusyon. Kailangan mo mangumpisal sa pari at kailangan mong gumawa ng penitensya or penance. At dahil doon, ibabalik ka sa state of grace. At walang katiyakan ng iyong buhay hanggang sa iyong kamatayan, kaya kung meron pang natitirang kasalanan sa iyong katauhan,
Pagkatapos mo mamatay, mamamalagi ka muna sa purgatorio hanggang masunog na lahat ang iyong mga karumihan. Hindi po ganon ang turo ng Biblia. Marami pong nagsasabi na kailangan maniwala kay Jesus at mag-undergo ng baptismal regeneration. Kailangan ilubog ka sa tubig. Ginagawa po natin yon sa GCF. Tayo po ay nagbabaptize by immersion, no? Pero hindi po yun nakapagliligtas. Hindi po natin tinuturo yun. At hindi kailangan yun para kayo'y maligtas. Pero tayong lahat ay lumaki sa isang culture na ang kaisipan kailangan meron tayong gawin. Alam niyo kung bakit madaling tanggapin yon? Sapagkat sa ating kalooban, gusto natin na meron tayong gawin para tayo'y maligtas. Bakit? Kasi kung meron tayong gawin, kontrolado natin ang ating kaligtasan. Kasi meron tayong pwedeng gawin eh. Kung wala tayong pwedeng gawin at nagawa na ang lahat, at ang kailangan lang ay isuko natin ang ating pananampalataya kay Jesus, napakahirap gawin nun. Kasi wala akong kontrol. Nasa iba ang kontrol na kay Jesus. Pero ang katiyakan naman niya, nagawa ko na ang lahat. Sabi niya, it is finished. Hindi natin matanggap yon. Kasi para sa ating sarili, napakadali ng works, salvation, dahil meron tayong pwedeng gawin para tayo maligtas. Mga kapatid, ang kahit na anong nais niyong gawin, na kabutihan, para kayo'y maligtas, ay hindi katanggap-tanggap sa ating banal na Diyos. Tanging ang ginawa lamang ni Jesus ang katanggap-tanggap sa Kanya. Tanggapin po ninyo yun. So tama lang na magalit si Paul. Dahil ito ay matuwid na tugon niya sa madaling pagbaling ng mga Galatians mula sa biyaya ng Diyos. Pabalik sa pagkaalipin ng sa batas. Mula sa isang pananampalataya na nakasandig sa gawain ng Panginoon, pabalik sa relihiyon ng gawa ng tao. Ganun po nangyayari sa Galatians. Akala niyo, hindi, nasa GCF ako, hindi namin ginagawa yon. Marami pa rin sa atin, nakasama natin, nananambahan dito, na kung minsan sila talaga sa kanilang kalooban ay nananampalataya pa rin, nakasandig pa rin sa kanilang sariling gawa. Hindi po tayo maliligtas sa ganong paraan. Pangalawa po, nakita natin ang kanyang pagkamangha. Ngayon, hindi na tayo nagtataka kung bakit siya nagalit. Kasi kasasabi ko lang sa inyo na kayo iligtas na, wala na kayong kailangan gawin. Eto kayo naniniwala sa mga bulang propeta na kailangan meron pa kayong gawin. Sa ano ba kayo? Katatapos ko lang, kagagaling ko lang dyan. No? Pangalawa, pagsumpa. So magmula sa pagkamangha, nakarating tayo sa pagsumpa. So alam niyo, lalim ng galit ni Pablo. Galit na galit siya doon sa bulang propeta, katuruan na ito, na kailangan may gawin tayo para tayo maligtas. Galit na galit siya. So ipinataw ni Paul sa mga nagpapahayag ng bulaang ebanghelyo. Nagpataw siya ng sumpa. No? Sabi niya, but even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel according to the one we preach to you, let him be accursed. Hindi siya nakontento sa isang sabi. As we have said before, so now I say again. Inulit niya. If anyone is preaching to you a gospel contrary to the one that you received, let him be accursed. Ano ba ibig sabihin ng salitang accursed? Yung po sa Griego ay anathema. So tama po ang translation ng ESV. Accursed, sinumpa. Kayo ay sinumpa. Pareho ito nung konsepto na napag-aralan natin nung inaral natin ng Joshua. Naalala nyo? Nung sila'y pumasok sa Kanaan, ang sabi ng Diyos, lipulin niyo lahat ang mga taong yan sapagkat sila ay kerem, devoted to destruction,
dahil sa kanilang hindi pagsunod sa akin. 400 plus years, ako'y nagpapamalas sa kanila ng aking sarili, ako'y nagbibigay sa kanilang konsyensya ng tamang batas, ngunit hindi sila sumunod sa akin. 400 plus years, they are devoted to destruction. Naalala niyo yun? Yung salitang kerem? Yun po ang equivalent nun sa New Testament. Anathema. You are accursed. Para niyang sinabi, you will go to hell. Or para niyang sinabing, God damn you. So sa madaling salita, nagmura si Apostle Paul. Sa kanyang galit, sa kanyang pagkamangha, sa kanyang galit siya ay nagbigay ng sumpa. You are accursed, anathema. It is to consign one to the eternal judgment of God in the lake of fire. Yun po ang ibig sabihin nun. Kayo ay mapunta sana kayo sa impyerno. Yun ang sinabi niya. Sabi sa 1 Corinthians 16:22. If anyone has no love for the Lord, let him be accursed. Our Lord, come. Ang sabi niya dito sa statement na ito, kung meron dumating sa kanila, kahit na siya mismo, o kaya anghel, kung meron bumalik sa inyo at nagturo sa inyo na ang salvation ay pananampalataya kay Jesus plus good works, sabi niya, let him be accursed. Dapat siyang mapunta sa impyerno. Sinama pa niya ang mga anghel. Di ba? But even if we or an angel from heaven, kaya bakit niya kaya sinama yung angel? Kasi ang mga Hudyo, naniniwala sila, at tama naman yung paniniwalang yon, na ang batas ni Moises o ang revelation ng Panginoon sa kanyang mga propeta ay kanyang ipinadaan sa mga anghel. Tama naman, kasi sa Luke chapter 1, ang nag-announce ng magandang balita kay Mary ay isang angel. Ang nag-announce ng magandang balita kay Zechariah na magkakaroon siya ng forerunner na anak ay isang angel. Pero ang sabi ni Pablo, kahit na angel ang magsabi sa inyo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus plus works, let him be anathema. Yung angels kasi frequently used as bearers of the word of God. Daniel 8:16. Sabi ni Daniel, and I heard a man's voice between the banks of the Ulai, and it called, Gabriel, make this man understand the vision. Alam natin ang Daniel chapter 8, binigyan si Daniel ng mga very specific prophecies na mangyayari sa lahat ng bansa sa north, east, west, and south ng Israel. At lahat yon ay nagkatotoo dahil anghel ang nag-atid sa kanya. Sa Daniel 9:21, sabi niya, while I was speaking in prayer, the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the first, came to me in swift flight at the time of the evening sacrifice at binigay sa kanya ang sagot sa kanyang panalangin. Sapagkat nananalangin si Daniel, malapit ng Panginoon matapos yung 70 years of exile. Kailan ba kami babalik sa Jerusalem? So nagpadala ng anghel ang Diyos. Kaya sila naniniwala sa anghel. Sa Luke chapter 1, may anghel na nangusap kay Zechariah. Sa Luke chapter 2, may anghel na nangusap kay Mary. At meron ding anghel na nangusap kay Joseph. Datapat, sabi ni Pablo, kahit pa anghel ang bumalik sa inyo at sinabing ang kaligtasan ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus plus works, ibang ebanghelyo yon, let him be accursed. Kaya napakatindi ng kanyang sinabi. Alam nyo, marami tayong mga cults sa ating panahon ay nagmula dahil ang kanilang founders nakatanggap daw ng mensahe galing sa isang anghel. Halimbawa, the angel Moroni, ang kumausap daw kay Joseph Smith na founder ng Mormonism.
Meron din daw anghel na nangusap at nagpakita kay Felix Manalo upang kanyang itaguyod ang iglesia ni Kristo. Hindi sila Kristyanismo sapagkat hindi nila tinatanggap ang tunay na pagka-Diyos ni Kristo Jesus. So, ibang ebanghelyo yon ayon sa sinabi ni Pablo sa verse na ito. Iba yon, that's a different gospel. In fact, it is not good news at all. It is not even good news. Hindi lang siya ibang good news, siya ay bad news. Yun ang sinasabi ni Pablo dito. Kung minsan kasi ang false teaching, parang it sounds like the gospel. Kasi yes, you're saved by grace through Christ. Yes, you're saved by grace through Christ. Yes, you're saved by grace through faith in Christ. Alam niyo ba na yun ang paniwala ng Roman Catholic Church? Nasa doktrina nila yun, nasa katekismo. That they believe that we are saved by grace through faith in Christ. Pero merong nawawalang isang salita. Ano yun? We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Napakalaking diferensya po ang ginawa ng isang salitang iyon. Kahit na anong works of merit, kung idadagdag sa purong grasya ng kaligtasan ni Kristo Jesus, ay binabaliktad ang operasyon ng grasya na iyon, kaya hindi siya anymore grace. It is no longer grace, but works. Di ba sinabi din ni Pablo yun sa Romans? But if it is by grace, then there should be no works. If there is works, it is no longer grace. Sabi ni Paul, anyone na nagpipreach ng falsehood na ito, let him be accursed. Napakalinaw ng kanyang babala. Napakalinaw na peligro ang pagsumpa na kanyang ipinakita. Sa mga salitang ito, binigyan ni Paul ng malaking halaga ang katapatan ng mga mangangaral sa tunay na ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Mga kapatid, ako po, kahit na ginagalang nyo bilang pastor at mangangaral, kung ako po ay tumayo dito at magturo ng ibang ebanghelyo, ebanghelyo na malayo sa na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus at pakikinig kay Pastor BJ Sebastian. Pagka sinabi ko po yon, binibigyan po kayo ng otoridad na siluhin ang aking leeg at bitayin ako dito mismo. Kalad ka rin niyo po ako palabas. Kaya lang medyo mabigat po ako, mahirap po akong kalad ka rin. No? Lalo na buhatin niyo ako at itapon niyo ako sa kalye. Mahirap gawin. Pero kung mangyayari po yon, ako po ay anathema. Si Pablo po ay anathema kung babaguhin niya yung gospel of grace. Ang mga anghel ay anathema kung babaguhin nila yung gospel of grace. At kahit na sinong tagapangaral ay anathema kung babaguhin niya ang gospel of grace. Pangatlo, mula sa pagkamangha at pagsumpa, nangusap si Pablo tungkol sa pag-aproba. Nilinaw ni Paul na ang kanyang nais ay ang pag-aproba ng Panginoon. Kasi iniisip niya, merong mga paratang sa kanya na kaya niya sinasabi ito dahil gusto niya mag-please ng mga tao. Kasi kung iisipin niyo nga naman, parang mas madali na manampalataya na lang. Hindi na ako pupunta sa templo para ako ay magpa-circumcise. Hindi na ako pupunta sa templo para ako ay mag-sacrifice. Wala na akong kailangan sundin na holy days. Parang madali nga naman. So siguro ang paratang sa kanya, kaya niya sinasabi yan, gusto niya ang pag-aproba ng mga tao. So sabi niya sa verse 10, for am I now seeking the approval of man or of God? Hinahanap ko ba ang pag-aproba ng tao o ng Diyos? Or am I trying to please man? Ninanais ko ba ang kagalakan ng mga tao o ang kagalakan ng Diyos? If I were still trying to please man,
I would not be a servant of Christ. Walang lingkod ni Kristo Jesus ang dapat naghahanap ng kagalakan ng mga nakikinig sa Kanya. Kaya mga kapatid, kung minsan, pagkatapos ng service, parang ayokong humarap sa mga tao. Kasi madalas yung mga tao, dahil sa kanilang kagandahang loob at sa kanilang politeness, lalapit sa inyo, "Oh, Pastor BJ, ang ganda ng sermon niyo." Ayoko pong marinig yun. Sa totoo lang. No? Kaya kung may nais kayong sabihin sa akin yun pagkatapos ng service, huwag mo nyo nang sabihin. Please. Ayoko pong marinig yun. Sapagkat natitempo ako. Kailangan mag-preach ako in such a way na sila ay matutuwa at magagalak sa aking preaching. Mga kapatid, meron po akong tinuturo dito na sinasabi ng salita ng Diyos na hindi ka nais-nais sa marami sa atin. Ngunit kailangan ko pong banggitin at ituro. Meron po akong isang kasama namin dati sa aming growth group. Nasa ibang church na po sila. Siya po ay naging pastor. Naalala po niya isang Sunday, narinig niya mula sa akin ang mga salitang, "I rebuke you," dahil hindi niyo binabasa ang salita ng Diyos araw-araw. I rebuke you. Marami pong nagalit sa akin nung araw na yon. Siya po ay talagang nagimbal. Ngunit dahil sa sinabi kong yon, sabi niya siya ay napabasa ng salita ng Diyos araw-araw. At sabi niya, "Pastor, ngayon, pastor na po ako. Nagtuturo na po ako ng Biblia sapagkat natutunan ko pong mahalin ng Biblia. Kung hindi niyo po ako rebuke, hindi ko po matutunan yon." Alam niyo, napakalaking encouragement po sa akin yun. Hindi po ako nakakarinig ng ganun eh. Na dahil nainis sila sa sinabi ko, sila yung nagbago. Ganun siguro ang hinahanap ni Pablo dito. Sinasabi niya, hindi ko sinasabi ang aking sinasabi, hindi ko tinuturo ang aking tinuturo dahil nais ko ang papuri ng mga tao. Ang nais ko ay ang kagalakan ng Diyos. Na ang kanyang pagiging mangangaral ay hindi dahil sa kanyang personalidad, sa kanyang kredibilidad, o sa kanyang magandang reputasyon bilang isang preacher. Actually, si Paul po, based on the description ng ibang mga komentarista, siya po ay pandak, kaya nga ang pangalan niya Paul. Ang ibig sabihin po ng Paul, small. No? Paul small. Napakasarap sabihin. No? Pag meron pa kayong gustong asarin na pandak, no? Paul small. O, hindi ako nakatingin sa iyo, ha? Okay. Paul small. Madalas po siguro merong umalas ka sa kanya na ganon. Ang wika ng iba, ang kanyang thorn in the flesh, ay meron siyang eyesight deficiency. Kaya sa isang sa mga sulat niya, kailangan niya isulat na malaki. Sapagkat siya ay, sabi ng iba, duling. So hindi lang siya maliit, dokling pa siya. So, sabi niya sa 2 Corinthians, I do not come with yung sabi ng mga philosophers ng Greek. No? Wala po akong ganyan. Gusto ko pong i-preach ang salita ng Diyos out of my weakness para sigurado ako na ang kumikilos ay hindi ako, kundi ang Espiritu at ang kapangyarihan ng Diyos. Ayaw ni Pablo na siya ay mag-preach ng isang madaling gospel. Ang kailangan nyo lang gawin ay maniwala at wala nang iba. So, sa tingin ng iba, yun ay napakadali. Imposibleng yan lang ang kailangan para tayo magpunta sa langit. Imposible, Pablo. Diba? Ano ang sagot sa inyo ng mga binabahaginan nyo ng gospel? Yun lang, pastor. Maniwala lang. Well, yung paniniwala na yun ay dapat magbunga sa mabubuting gawa. Ngunit ang mabubuting gawa ay hindi ugat ng nakapagliligtas na pananampalataya, kundi bunga ng tunay na pananampalataya.
ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus. Dapat nagbabago ang buhay nyo. Kung hindi po nagbabago ang buhay nyo, sino niloloko nyo? Alam nyo kung bakit kailangan natin makita ang pagbabago sa ating buhay? Kasi hindi natin nakikita ang ating puso. Hindi natin nakikita kung talagang tayo ay na-born again. Hindi natin nakikita kung tayo talagang nananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, nilagay niya sa kanilang salita, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, etc. And when you see these things coming in your life, rejoice. Sabi niya sa 2 Peter chapter 1, and add to faith, virtue, and to virtue, self-control, etc. At kung ito ay nakikita niyo sa inyong buhay, rejoice! Kaya binigay ng Panginoon ang mga signs na ito sapagkat yan ang nagbibigay sa atin ng tunay na assurance of salvation. Hindi po madali ang maligtas. Tanong niyo po kay Kristo na nagdaan sa hirap ng krus para kayo ay maligtas at mabayaran ang taksang-taksang utang natin sa Diyos dahil sa ating pagkakasala. Sa totoo lang, yung gospel ng salvation by grace through faith alone ay actually mas mahirap na tanggapin ng mga tao sapagkat nagre-require ito ng pananampalataya hindi sa sarili ng kalakasan, kundi sa pagiging tapat ng isang ibang tao. Sabi nga ng mga reformers, ito ay isang salvation that is alien. A righteousness that is alien. It is extra nos. It is outside of us. Ito ay righteousness na galing kay Kristo Jesus, na siya ang nagkamit at kanyang ipinataw sa atin. Mga kapatid, kung si Pablo ay naghahanap lang na mapasaya ang mga tao, i-endorso niya ang isang pananampalataya na kaya niyong magpunta sa langit sa sarili niyong gawa. Bakit? Yung pong pananampalatayang yung itinataas ang kakayanan ng tao na meron talaga tayong pwedeng gawin, na pwedeng tanggapin ng Diyos upang tayo makapasok sa kanyang langit. Pero mga kapatid, wala tayong pwedeng gawin. So kapag tayo nagpipreach ng isang gospel of works, ang ating gino-glorify ay yung taong gumagawa ng works at hindi yung Diyos na nagligtas dahil sa kanyang works. Alam nyo, ang kaligtasan talaga is by works. Tayo ay ligtas by works, pero not our works. Hindi ating gawa, kundi ang natapos ng gawain ni Kristo Jesus sa krus. Ang kanyang works ang nagliligtas sa atin. Ang kanyang perfect life ang kanyang pinataw sa atin. Ang kanyang atoning death ang nagbayad sa ating utang. Wala tayong involvement doon. Wala. Pag merong nagsasabi sa inyo na hindi naman siguro, baka naman meron tayong kailangan idagdag. Ang sabihin nyo sa kanya, anathema. No? Huwag naman ganon, baka kayo sapakin. Lalo na kung naintindihan niya kung ano ibig sabihin ng anathema. No? Pero sa totoo lang, dapat kayong lumayo sa taong yon at talikuran ang kanyang false gospel na tinuturo. Ang mabuting balita ng kaligtasan ay matuto tayong manalig, umasa doon sa Kanya na ginawa na ang lahat on our behalf. A perfect life and an atoning death na Kanyang ipinataw sa atin upang ang ating kasalanan ay maipataw sa Kanya at ang Kanyang katuwiran ang maipataw niya sa atin. Kaya meron tayong awit na His robes for mine. Oh, wonderful exchange. Sabi nung awit. Ang ating slave clothes, kanyang sinuot at dinala sa krus.
at ang kanyang robes ang kanyang ibinalot sa atin upang tayo maging katanggap-tanggap sa Diyos. Meron ba tayong kailangan gawin para makamit? Wala. Kailangan lang natin manampalataya. So yung pananampalataya, Pastor, is a work. No. Ano sabi ng Ephesians 2:8? It is a gift of God. It is a gift. Philippians 1:29, for you have been granted to believe. It is a gift. Kahit yung pananampalataya na kailangan yung gawin para tayo ay maligtas, ibinigay pati niya. Sabi niya, kailangan nyo lang gawin, manampalataya. Kaya ang sabi ng isang tao sa New Testament, Lord, I believe, help my unbelief. Gusto ko maniwala, Panginoon, pero napakahina ng aking paniniwala. Pues, ang sabi ni Jesus, huwag mong gamitin ang iyong paniniwala. Ito ang pananampalatayang nakapagliligtas. Ito ang gamitin mo. Ganun po kaganda ang ating kaligtasan. Tapos babalik kayo sa kaligtasan ng puro gawa. Hindi po natin yan tinuturo dito sa church na ito. Hindi po kayo maliligtas dahil sa pag-attend ninyo ng 3 p.m. service. Hindi po kayo maliligtas dahil sa pagsali nyo sa growth group. Hindi kayo maliligtas kung kayo ay ilubog kahit na ilang beses dito sa baptistry na ito. Baka hindi nyo alam, yung baptistry po nandyan sa likod ng kurtina na yan. No? Kaya kung matigas po ang ulo nyo, ilulubog ko po kayo dyan. Mga kapatid, lahat ng iyon, hindi po nakapagliligtas, kundi ang pananampalataya lamang kay Jesus at yung pananampalataya na iyon ay kanyang ibinibigay sa atin ng patay sa ating mga kasalanan. Patay tayo patay. Wala tayong pwedeng gawin. Paano ka mananampalataya? Patay ka. Kaya sabi ng Ephesians 2:4, but because of His great love and mercy, He made us alive in Christ. By grace, you are saved. Mga kapatid, wag natin yakapin ang isang pananampalataya na huwad. Yakapin natin at patuloy na kapitan ang kaligtasan na by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Baka kayo naririto at hindi nyo pa niyayakap ang katotohanan yan. Baka kayo naririto sapagkat nais kong magbawas ng kasalanan. Nais kong magdagdag ng aking merit. Nais ko pong gumawa para ng kahit na sa anong paraan ako ay makarating sa langit. Kung kayo po ay naririto at ganyan ang kainyong kaisipan, sasabihin ko po sa inyo, let you be accursed. At sa pagsabi kong iyon, inaanyayahan ko kayo, lumapit lamang kayo kay Kristo Jesus at manalig sa Kanya. Huwag sa iba, huwag sa inyong sariling gawa, kundi sa Kanyang natapos ng gawain. Isang perfect life, isang atoning death na Kanyang ibinibigay sa inyo kung inyong tatanggapin ito. Yakapin ninyo ito, tanggapin ninyo, at maging tapat tayo sa ebanghelyong ito, lalo na sa ating pamamahayag nito sa iba. Mga kapatid, tayo po'y tumayo at tayo manalangin. Baka kayo nagtataka, parang ang aga natapos ni Pastor BJ. May sakit ba siya? Wala po. Minsan po talaga, ganyan lang ang nangyayari. Tayo po ay manalangin. No? Tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong kaligtasan na inyong ibinigay sa amin, inaalok sa amin, isang kaligtasan sa pamamagitan ng grasya lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo Jesus lamang. Nawa, Panginoon, yakapin namin ito, tanggapin namin ito. Wala kaming pananampalataya na maaaring kumapit dito. Ngunit ang inyong salita sinasabi sa amin na ang inyong ang nakapagliligtas na pananampalataya.
ay isang kaloob ninyo, isang gift na inyong binibigay sa inyong mga hinirang. Turuan niyo kami, Panginoon, na tanggapin ito at manampalataya kay Kristo Jesus para sa aming kaligtasan. At ngayon, pagpalain niyo ang bawat isa sa amin ng pag-ibig ng Diyos, kagandahang loob ni Kristo Jesus, at pakikipisan, gabay, at kaliwanagan ng isip magmula sa Espiritu Santo, magmula ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.